Ang pagkahilig ko sa sports ay nakuha ko sa aking tatay. Inspirasyon namin siyang buong pamilya. Buong pamilya namin inline sa sports. Mula sa aking mga magulang at mga kapatid. Lahat ng medals at recognition ay alay ko sa aking mga magulang. Nicolas approaches. He goes up and he clears the 3.8. Ang aking pangarap sa pole vault ay aking ibabahagi dito sa Kwentong Kabarangay. Ayan na po, mga kabarangay! Ang husay-husay! I-welcome po natin sa Love Tony Petanera ang ating pong pole vaulter ng Bukawi, Bulacan, Lance Nicolas! At kasama niya syempre ang kanyang kuya! Taray no! Kuya at coach na rin ni Lance na si Coach Lindbert Nicolas. Magandang umaga! Magandang umaga sa inyong dalawa. Morning po. Yes! Naku, umpisahan na natin. Ikaw ba agad ang naging coach ni Lance? Ikaw ba agad ang naging coach ni Lance, Coach Lindbergh? Bali, noong 2022 po, naging trainer po nila ako kasi nag-aaral pa po ako noon eh. Oh. Then, 2023, nag-graduate na po ako tapos LSB. Then, Ano yung LSB? I'm sorry. Local school board po. Okay. Yun po yung para sa munisipyo lang po yung nagpapasama. Dito lang sa Bulacan yun? Eh, sa Bulacan lang din po. Oo. And then, naging coach po ako nila. Naging assistant coach po. Ikaw ba, may sports ka rin ba na, Yes po, na pinasok? Nung ano po kasi, grade 7 to grade 10 po ako ay naglalaro po ako ng sepak. And then, nung grade 11 and 12 po, napunta po ako sa athletics. Okay. Doon ko po nalaman. At ang alam ko, buong pamilya nyo mula sa nanay at tatay nyo into sport. Sila sa ngingiti siya. Lahat-lahatan, kumbaga inano nyo na, hinord nyo na. Anong sports na mga magulang mo naman? Si Papa po, ano siya? Sprinter, then jumper. Wow! Then si Mama po ay softball. Ay, kaya naman pa hindi ka na lumayo. Paano kayo napasok dito? Ikaw, Lance, paano ka napasok sa pole vaulter? Bilang pole vaulter. Noong 2023 po, naghahanap po si Papa ng Bulacan pole vaulter po. Oh, okay. Then, yung originally po, punta po kami kasing Pasig nun. Originally po, sinama po yung isang player po ni Papa. Pero hindi ikaw yun? Hindi po ako. Hindi Pero ikaw? kasama din po ako. Okay. Para lang po may option si Papa na para kung hindi po mag-click yung isa, pwede po ako. So, doon po ako nakita nung trainer ko ngayon na sinabi niya po kay Papa na, Uy, si Lance, matangkad, may katawan. Kaya yun po yun. So, ikaw na ang pinagawa. Pinag-try po ako, tapos natalon ko po yung 2 meters and ano po, yung the rest history na po. Oo! Anong pakiramdam na mula doon sa ginawa sa'yo ng tatay mo, nagdire-diretso na yung karera mo bilang pole vaulter? Siyempre po, sobrang saya ko po. Nung una po kasi, ayaw ko po talaga na sumama kasi po ang layo po nun kasi. Doon pa lang sa malayuan, rumiretreat ka na. Bakit ayaw mo sa malayo? Yung biyahe pa po kasi, tas yung pagod. Nakakapagod. Okay, pero nagtuloy-tuloy ka. Nagtuloy-tuloy po. O bakit ka nagdesisyon na parang gusto ko na to? Ito ba ay na-in-love ka na nung nag-uumpisa ka, mula nung pinag-try out ka? O meron ka pa ring hesitation dito sa iyong career na to? Ano po kasi nun wala po talagang wala tawag dito. Yung iba pong mga laro, hindi po nag-click talaga sa akin. Yung ano yung mga pinasok mo na ba? Triple jump po, nag-hurdles din po ako. Wow. Wala po talaga. Ayaw mo, hindi mo type? Or Hindi po para talaga para sa akin. Hindi mo naramdaman na para sa'yo. Okay, and then ito? Yung pole vault po, nagustuhan po ako ng pole vault, para pong ganun. Ang pole vault ang nagkagusto sa'yo, feeling para mo. Pong ganun. At tinuloy-tuloy mo na. Paano training niya, coach?
Paano ang Bali- training nila? Mahirap ba? Anong araw? Ano ba yan? May nilalaan ba kayong oras? Saan kayo may- nagtitraining? Ang una, noong 2023 po, sa ano lang po kasi kami nagtitraining sa Bulacan Sports Complex. Okay. Then binibigyan lang po kami ng mga dating player ng pole vault, ng mga workout ni Lance. Oo, baka kunin mo nga yung poll niya. Kasi sabi sa akin ni Coach kanina habang nagkakwentuhan kami, naku, napakamahal pala nitong sports na to. Akala ko naman, parang simple lang naman ito. Ganyan. Naku po, ang mahal pala nito. Magkano nga ba ito? Ano po, nagre-range po siya ng 60 to 80,000. Depende pa po yun sa size. Tapos sa brand Sa- po. May sa ginto ba brand. to sa gitna? Ano, bakit siya mahal? Carbon Bakit fiber siya- po kasi. Ayun! At kailangan mo yan. Opo. May sarili ka na bang ganyan? Bali, yung mga ginagamit po namin is provided po ng DO. Oo. DO ng Bulacan po. Division Office ng Bulacan po. Division Office ng Bulacan. Yes, Oy, po. shoutout sa Bulacan ha! Sumusuporta Opo. sa mga atleta. But of course, Lance, sabi mo nga sa akin, marami pang pangangailangan ang isang atleta. Hindi lang itong vault na to. Ito nga lang, hingalo ng makabuo. Ano pa ba ang mga pangangailangan ng isang atletang katulad mo para talagang yung training ang iisipin mo at hindi na yung mga kung ano-ano pa? Ano po, yung suporta po talaga ng magulang. Po yun wow. Opo. Isa po yun sa factor na apekto po. Pag di ka po sinusuportahan ng magulang mo, parang wala rin po yung training mo. Kasi po iniisip mo po yung magulang mo na magagalit sa iyo. Oo. Kasabihin sa'yo, Bea, sinasayang mo na yung oras mo, ganyan, di ba? Kailangan mo ng full support. Opo, Okay, full support. aside from the support of the family, financial, kailangan ba ng isang atleta na katulad mo ng magpa-finance sa'yo? Opo. Ano ang mga pangangailangan ng isang atletang katulad mo na kailangan ng financial support? Ano bang kailangan nyo? Di ba sabi mo sa akin kanina, may food, yung pamasahe, di ba? Opo. Oh. Yung yung pamasahe po. Kasi po, kami po dumadayo lang sa mga sa mga oval po sa Manila para po makapag-training lang. Kasi po sa Bulacan, ganito lang po yung form. Kanino yung mga yan? Ito po, sa amin po, yung Sa- violet. Sa inyo yan? Yung Opo. violet. Magkano naman yan? Hindi ko po, 150 po ata. Mahal! Ang mamahal! Di ba? Kasi nga syempre, nililiparan mo eh. Kailangan yung support maganda. So kailangan ito. Kailangan ng mga ganitong klase. Pero kailangan mong pumunta ng oval. Bakit kailangan pumunta ng oval? Yung malalaking oval para sports complex, ganyan. Opo, sports complex. Bakit kailangan doon ka pumunta? Doon po kasi may maayos po talagang foam, mga talunan po. Oo. Syempre, kailangan safety first. Safety po. Ano po Opo. ba ang kailangang bantayan? Bakit kailangan natin ng mga magaganda at tamang gamit ng isang pole vaulter? Yun nga po, kailangan natin ng magandang gamit para po yung pagtitraining nila maayos. And then, kailangan po safety. Siyempre, kapag ka po maayos yung foam na tatalunan nyo, siyempre, maiwasan po natin yung mga injury. Yung unang-una po yun. And then, yung mga upright po, pagka po kasi halimbawa, biglang bumagsak yan, Oo. papunta sa'yo, injury ka po. Oo. Yun. And then, halimbawa, may butas po yung foam. Bigla kang lumusot doon, rekta lupa ka po, or tartan. Kawawa ang Opo. buto mo, delikado sa ulo, basta buong katawan, delikado. Ikaw bilang isang atletang Pilipino, kasi ang dami na niyang, ang pagkakaalam ko, marami ka na napanalunan ng mga gold. Opo. Diba? Ano ba ang ini-aim mo? Ano ba ang goal mo? Ano po, makapaglaro po international tapos po maging kagaya ni EJ po. Mga ganun. Yun! Kasi isa pong isa pong karangalan para sa akin. Totoo naman. At sa nakita ko kanina, mahusay. As in, kwalipikado na mag-train ang batang ito. Malay mo siya yung sumunod na AJ, diba? Nandito lang sa Bulacan. Baka naman, ang ating mga private sector, government, diba? Baka kailangan yung tingnan ang ganitong klaseng mga atleta natin. Okay, sa disiplina, may tamang disiplina ba, Lance? Bilang atleta, Opo, yes anong mga po. disiplina na kailangan mong kaharapin? Yung time management po, importante po talaga. Nag-aaral ka kasi? Opo. Oo, paano ang time management po? Sa umaga po, ngayon po kasi grade 12 na ako. Panghapon po yung pasok ko. Sa umaga po,
training. Oo. Tapos may iba pong mga responsibilidad sa mga bahay. Oo. Ganun po. Tapos po, sa hapon, pasok na po talaga. Okay. Alam nyo, maganda ang kwento ni Coach. Kasi sila pala ay nanghahunting ng mga magagaling na atleta or mga possible na pwedeng maging atleta. Coach, ano yung mga pangangailangan din ng mga kagaya nyo na gustong maka-discover ng mga Filipino athletes natin, lalo na yung mga kabataan? Para sa akin po, kailangan po ng isang magaling na coach. Magaling ka po kumilatis ng bata, ng player. And then, dapat nagiging role model ka po nung player na tuturuan mo. Kasi kailangan po, ikaw yung manguna bago nyo po ituro sa May mga kailangan din ba kayo? Ano ba yung mga challenges din ninyo bilang mga coach ng ganitong klaseng sports? Ayun ma'am. Dito po kasi sa Bulacan, wala naman po tayong high caliber na mga coaches. Hindi naman po lahat ng coaches ay marurunong sa pole vault. No, specifically po sa pole vault. And then, tulad ko po, nag-aaral pa din po ako ng mga ginagawa po ni Lance. Minsan may mga terminologies po ako hindi alam. Okay. Sa mga, doon po sa larong pole vault. Pero sa ibang sports, sa ibang event naman po, ay kabisado ko po. Pero pagdating sa ibang sports na maganto, so meaning coach, mas makabubuti kay Lance kung makakakuha din siya ng coach na malaki ang kaalaman tungkol sa sports na to. Yes, At po. kailangan din ng financial doon. Opo. Lance, ano ang iyong kumbaga request sa mga taong nanonood ngayon para masuportahan ka dito sa iyong sports? Para sa akin lang po support lang po talaga, tas mag-pray lang po sila para sa akin, yun lang po talaga. How about you po? Ano po ang inyong masasabi doon sa mga kabataan na gustong pasukin ng ganitong klase ng sport? Ayun, una-una, kailangan natin ng disiplina. And then, kailangan natin na be responsible. Lalong-lalo na, student-athlete kayo, hindi naman athlete-student. Kumbaga, una pa rin ng student, no? Ang pagiging student bago magiging pagiging athlete. Yes, so, ayun. Correct. At kung kayang pagsabayin, Kung kayang pagsabayin, okay, mas panalo. Basta syempre, ipaprioritize ang pag-aaral muna. Love Tony Bennett.